Magandang buhay mga kaibigan. Welcome to Home Food Garden Channel. For today's video, ibabahagi ko sa inyo ang 10 halamang gamot para sa ulcer. Ang mga karaniwang sanhi ng ulcer or peptic ulcer, number 1, ito ay dahil sa bakterya or tinatawag na Helicobacter pylori bacteria. Number 2, ito ay dahil sa madalas na paggamit ng mga pain relievers na mga gamot. Number 3, ito ay dahil sa madalas nalilipasan ng gutom or sa hindi pagkain sa tamang oras. Number 4, ito ay sa kahiligan or sa madalas na pagkain ng mga maaanghang, mamantika, mga maaasim, or sa madalas na pag-inom ng mga carbonated drinks or with caffeine. So isa na sa halimbawa dyan ay ang mga soft drinks, kape, mga tea. Number 5, ito ay dahil sa labis na pagkonsumo or pag-inom ng alak. Number 6, isa din sa dahilan ng ulcer ay ang paninigarilyo. Number 7, isa din sa dahilan ang stress. Narito naman ang ilan sa mga sintomas ng ulcer. Number 1, nag-aalab or sobra-sobrang pananakit ng tiyan kasama ang dibdib, likod na parang hangin. At ito yung nakakaramdam ng burning sensation or heartburn. Number 2, pagduduwal o pagsusuka. 3, pagdighay. 4, di makakain dahil sa sobrang sakit. 5, bloating. Number 6, ito yung pakiramdam na masakit galing sa sikmura paakyat sa puso at minsan ay umaakyat hanggang lalamunan. Dahil ang ulcer or sakit na ulcer ay pinapalala ng acid. Sa ngayon, proceed naman tayo sa mga halamang gamot para sa ulcer. So, una sa listahan natin ay ang bayabas or katas ng dahon ng bayabas. Dahil ang bayabas ay isa sa pinaka-epektibo na halamang gamot laban sa bakterya. Dahil ang bayabas ay mayroong malakas na antibacterial properties. Meron din itong anti-inflammatory, antioxidant, antifungal, antiviral, or antimicrobial properties. So dahil sa mga ganitong katangian ng bayabas, ito ay madalas ginagamit panggamot ng sugat. At ginagamit din ito panglanggas sa mga bagong opera at sa mga bagong panganak. Sa ngayon, proceed naman tayo kung paano gamitin ang bayabas. Kumuha lang ng 15 to 20 kadahon ng bayabas. Pakuluan ito. Maaari ding dikdikin o i-blender. Pagkatapos ay salain, kuliktahin ang katas. At inumin ito habang wala pang laman ang sikmura. Gawin ito sa umaga at bago matulog sa gabi. Gawin ito araw-araw sa loob ng 1 buwan. Ang bayabas ay mayroon ding kaunting possible side effect or complication. So ito ay ang constipation or hirap sa pagdumi. Kaya kadalasan ang bayabas ay ginagamit panggamot sa diarrhea or pagtatai.
Pangalawang gamot para sa sakit na ulcer, ito ay ang malunggay. Dahil ang malunggay ay nakakatulong para maprotektahan ang atay at nagtataglay din ito ng malakas at epektibo na katangian panglaban sa mga sakit na dala ng bakterya. At nakakatulong din ang malunggay makagamot sa iba't ibang sakit sa tiyan. Ang malunggay ay isa sa pinaka-epektibo na halamang gamot. At isa pa sa maganda dito is wala siyang possible side effects or complication. At tungkol naman sa kung paano gamitin ang malunggay panggamot sa ulcer, gumamit lang ng 3 hanggang 5 tasa na malunggay or dahon ng malunggay. Dikdikin ito at kuliktahin ang katas. Maaari din itong i-blender, haluan ng 1 tasang tubig, at maaari itong gawing juice or gawing smoothie. Katulad sa bayabas, maaari din itong pakuluan at inumin ang katas or gawing tsaa. But I suggest mas epektibo or mas maganda ang effect pag i-consume na fresh ang katas para sa paggamot ng ulcer. Pangatlo na halamang gamot para sa ulcer, ito ay ang alugbati. Ang alugbati ay subok ko na mabisa or epektibo dahil personally ito ay ginagamit ko panggamot para sa ulcer, at ang ulcer ay naging sakit ng aming pamilya. So subok na namin ang paggamit ng alugbati. Maliban sa ulcer, ginagamit din ito panggamot sa pigsa at napaka-epektibo niya para sa pigsa. Napapabilis niya ang paglabas ng mata or ng nana at napapabilis din niya ang paghilom. Ang alugbati ay napakaganda din sa balat. So personally, ito ay ginagamit ko pang skincare. At tungkol naman sa paggamit ng alugbati para sa ulcer, ito ay same procedure sa malunggay. Ang alugbati ay mayroon ding kaunting possible side effects or complication kapag ito ay ginamit sa matagal na panahon or sa mataas na doses. So, bawal ito sa mga may problema sa uric acid. Dahil sa mataas na purine content ng alugbati, ito ay posibleng maka-aggravate ng gout at uric acid. Number 4, pansit-pansitan. Ang pansit-pansitan ay ginagamit din panggamot para sa sakit na ulcer. At ito ay isa sa 10 halamang gamot na recommended ng Department of Health at aprobado sa Food and Drug Administration. Maliban sa ulcer, ito ay nakakatulong din makagamot sa gout, arthritis, uric acid, UTI or urinary tract infection, at ginagamit din ito pang-control or pangpahinto ng hemorrhage. Ginagamit din ito panglinis at panggamot sa sugat. At isa pa sa maganda dito sa pansit-pansitan, ito ay less to zero ang side effects or complication. At marami din siyang gamit. Pwede siyang i-consume as salad or pwede siyang gawing ulam. At tungkol naman kung paano gamitin ang pansit-pansitan panggamot para sa ulcer, ito ay same procedure sa malunggay.
Number 5, aloe vera. So halimbawa wala kayong mga available sa unang nabanggit, pwedeng gamitin ang aloe vera panggamot para sa sakit na ulcer. Dahil ang aloe vera ay mabisa na remedy para sa stomach ulcer at mayroon din itong antibacterial properties, skin healing properties. Sa isang pag-aaral, ang aloe vera ay ginamit sa mga daga at ito ay nakitaan ng malaking epekto at pag-reduce ng stomach acid sa mga daga na nakakaranas ng acid at ulcer. At tungkol naman sa kung paano ang paggamit or pag-consume ng aloe vera para sa ulcer, ito ay maaaring kuliktahin ang gel, maaari din itong i-blender, at pwede din siyang haluan ng yogurt at gawing smoothie. At inumin ito bago kumain 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 linggo. Ang aloe vera ay mayroon ding possible side effects or complication. So, pwede itong magresulta ng problema sa kidney, pagbaba ng potassium, at pagbaba ng timbang. Number 6, bawang. Ang bawang ay isa ding mabisang halamang gamot para sa ulcer. At tungkol naman sa kung paano gamitin ang bawang, kumuha ng 5 hanggang 7 butil ng bawang, ilagay ito sa tubig at ibabad magdamag. Kinabukasan pagkagising, habang wala pang laman ang tiyan, inumin ito at uminom 2 beses sa isang araw sa loob ng 1 buwan. Number 7, tulsi or holy basil, o mas kilala sa tawag na sangig. Ang procedure naman ng sangig o holy basil ay same sa malunggay. Number 8, mint. So, ang mint ay ginagamit din panggamot sa ulcer. Ngunit ito ay temporary lamang dahil ang paggamit ng mint para sa ulcer, especially kapag ito ay ginamit sa matagal na panahon, ay posible itong maka-irritate sa ulcer. Basil. So, ang procedure ng basil ay pareho sa malunggay at maaari din itong gawing smoothie. Number 10, luya at luyang dilaw. So, ang paggamit ng luyang dilaw at luya ay hindi ko ina-advise or hindi ko nire-recommend ang paggamit nito para sa sakit na ulcer. Sensitibo or komplikado dahil marami ang nagre-recommend sa paggamit ng luya at luyang dilaw para sa ulcer. Subalit gusto kong ibahagi ang experience na ito para maging babala sa mga gumagamit ng luya at luyang dilaw para sa ulcer, dahil personally or to be exact, ang lulo ko ay namatay nang dahil sa araw-araw na pag-inom or pagkonsumo ng luya as gamot. Ito ay nagpakomplikado or nagpalala sa sakit na ulcer. Especially sa case ng lolo ko na iniinom niya ang luya na wala pang laman ang tiyan. So dahil sa anghang effect ng luya,
ito ay nagpa-irritate at nagpalala sa sugat or sa ulcer. So lalong-lalo na sa case niya na araw-araw niya itong iniinom sa matagal na panahon. Sana ang experience or video na ito ay kahit papano makatulong sa inyo or makapagbigay sa inyo ng idea. At dagdag ko lang, ang mga halamang gamot ay hindi sapat kapag ito ay hindi natin samahan ng self-discipline, tamang hydration, exercise, healthy diet, healthy lifestyle, at dapat lagi nating samahan ng dasal. So ayan lang for now. Maraming salamat sa panunood. Sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic or content, please consider subscribing or follow my Facebook page. Maraming salamat sa panunood and God bless us all.